Wednesday morning mga ka-4Ps! Muling nagbabalik ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Miyerkules ng umaga. Dito, ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay ating bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan. Kaya tutok na! Dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Ps Fast Break! What's up mga ka-4Ps? Ayan nga, nagbabalik na naman tayo muli para sagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ako nga po pala si Venus Balito ng Digital Media Service, ang inyong makakasama sa isa na namang kapanabik na episode ng 4Ps Fast Break. At syempre mga ka-4Ps, kasama rin po natin muli ang walang humpay na sumasagot sa inyong mga concerns at katanungan. Walang iba, kundi ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Director Gemma Gabuya. Good morning po, Director! Magandang umaga din sa iyo, Venus, at saka lahat ng mga nakikinig sa programang ito. Yes, good morning so po, we're back again. Yes, we're back again. Trending na naman tayo nito niyan, Director Gemma. Alam mo, ikaw ata ang lucky charm ng 4Ps Fast Break. Alam niyo ba, pag si Director Gemma yung guest talagang 100,000 yung views natin palagi. Salamat naman. Yes, at maganda po yun kasi marami tayong mga ka-4Ps na na-update. Tama po yan. So ayan nga mga ka-4Ps, nandito muli si Director Gemma para sagutin ng inyong mga katanungan at concerns tungkol sa ating programa. Siyempre, wag po kayong mahihiyang magtanong. I-comment nyo lang po yan dito sa ating Facebook Live. And yung mga comments po nyo na yan, yung mga questions nyo ay amin pong babalikan, babasahin po namin yan at sasagutin po din namin yan sa mga susunod na episodes ng ating 4Ps Fast Break. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-share ang ating live para lagi po kayong updated sa mga pinakabagong kaganapan sa 4Ps. O diba? Updated kayo palagi dito. At eto na nga, kung sakali naman pong ma-miss nyo ang episode natin ngayong araw, huwag po kayo mag-alala dahil pwede nyo pa rin po itong balikan at mapanood sa ating YouTube channel kung saan available po ang replay ng ating episode. So, ayun, nasa YouTube na rin po tayo. Kung mamimiss nyo yung episode ngayon, huwag po kayo mag-alala. Balikan nyo lang po yan sa official DSWD YouTube channel. At ito na nga, Director Gemma, bago tayo magsimulang sumagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps, basahin muna natin, Director Gemma, ang ilan sa mga comments ng ating mga ka-4Ps na walang sawang nakatutok at nagla-like sa ating programa. Eto na nga, ating first commenter, meron dito, sabi ni Mirna Peralta Vibar. Morning po, watching from Binyan, Laguna. Hello po mga taga-Laguna. Mirna, ayan. Okay. Siyempre, meron din comment si Mary Jane. Hello po from Zamboanga City. Hello po sa mga taga-Zamboanga. Sa Mindanao. Yes. Taga Mindanao. Oo. At eto, good morning po. Parent leader po ako dito sa Kalzadang Bayu, Porab, Pampanga. Wow, mga parent leaders natin dyan. Kumusta po kayo? And last comment siguro, basahin natin, Director Gemma. Ito si Pasita Rias Marco. Ganda ng pangalan ni Ma'am. Watching from San Luis, Batangas. Hello po sa inyong lahat. Hello. Ayan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Ako, tag-ulan na ngayon, Director Gemma. So, dapat po i-observe natin na yung mga, lagi tayo may payong, lagi tayo mag-ingat dahil tag-ulan na. And sa mga ka-4Ps natin na nanonood, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating programa. Huwag po kayong aalis at tumutok lamang po kayo dito sa ating programa para manatili po kayong updated sa 4Ps at syempre para masagot po ang inyong mga katanungan tungkol sa programa. At eto na nga, Director Gemma, maririnig ka na nila. Kung kanina pa ako nagsasalita ngayon, si Director Gemma na po. Dahil Director Gemma ngayon, dadako na po tayo sa ating quick talakayan kung saan sasagutin po natin at pag-uusapan yung featured question of the day mula sa isa sa mga tanong ng ating mga ka-4Ps sa comment section. At para po sa episode ngayong araw, ang ating featured question of the day ay mula kay Adonis Heras. Ayan, sabi ni Adonis Heras,
pwede po bang mag-apply na parent leader? Watching po from Laguna. So, ayun nga, pwede daw po bang mag-apply, Director Gemma, as parent leader? Yun po yung tanong niya. Pero ang una ko pong katanungan, ano po ba ang ginagawa pala ng isang parent leader? Okay, so magandang tanong yan, no, Venus, no? Ang parent leader ay yan, isa sa mga miyembro, no, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sila ay ino-organize, no, at nagfo-form sila ng group. At talagang mayroon silang election, no? Kasi syempre may criteria pag naging parent leader. So primarily, ang role ng parent leader ay siya ay talagang malaking tulong o katuwang ng ating mga municipal links. Para mas mapaayos at mas mapaigting pa ang program implementation. Okay. So ito yung talagang parang nag-a-assist siya doon sa ating mga municipal links. Kasi alam naman natin na sa isang barangay o munisipyo, halos 1,000 ang ating mga beneficiaries. So, at least yung ating mga parent leaders, kilala nila lahat ng ating mga beneficiaries. Okay. So, yun po pala ang ginagawa ng isang parent leader. And linawin lang po natin, Director Gemma, hindi po to hinahire, no? Hindi po sila hinahire. Oo, dahil ini-elect po ang ating mga parent leaders. So, hindi, sa question po ni Sir Adonis, hindi po kayo mag-a-apply kasi ini-elect po siya. Yes, so, next question, Director Gemma, meron po bang mga specific qualifications na kailangan para ikaw ay maging isang parent leader? Yes, kasi ito naman ay talagang voluntary. So, kailangan ang ating parent leader, meron siyang time, di ba, na talagang aside sa extra time, no, aside sa kanyang pamilya o sa kanyang pang-araw-araw na ginagawa. So parang voluntary siya na talagang buong puso siya, no, na gustong tumulong doon sa kapwa niya mga beneficiaries. Ayun. So yun yung mga qualifications. So kung kayo ay may sense of volunteerism at talagang dedication sa pagtulong sa ating mga city and municipal At saka mayroon din siyang leadership skills. Leadership, yes. Yun Siyempre, yung kailangan nandoon yung mapapasunod niya. Yes. Yung kanyang mga kasamahan. At mayroon siyang social skills. Yes. Siyempre, marunong yung relationship niya sa kanyang mga kasamahan, maayos din. Yes. Communication skills and social skills. So, kumbaga, parang sa classroom, balik eskwela na kasi sila yung tumatayong class president ng isang So, talagang kailangan nga, again, merong leadership skills and volunteerism and talagang dedicated kayo sa ginagawa nyo as a parent leader. Natutulong. At saka, Venus, wala siyang negative na sa kanya report. Yes. Na importante. Talaga makakasira doon sa programa. Yun. So, good track record. Good standing. Okay. So, yun, mga ka-4Ps, kung gusto nyo po maging parent leader, dapat meron po kayo netong mga qualifications na to. So, next question, siguro, Director Gemma, kasi maraming ang gustong mag-apply. Nakikita natin sa mga comments na maraming gustong mag-apply as a parent leader. Though hindi nga po siya ina-applyan. So, akala po kasi nila merong sahod ang pagiging parent leader. So, totoo po bang may sahod ang pagiging isang parent leader at mas malaki po ba ang cash grants na natatanggap nila compared sa ibang households? Ay, hindi. Unang-una, walang sahod. Okay, pero mayroon tayong mga local government units na nagbibigay ng honorarium. Iba yun, no? Okay. Ano lang yun? 300, 500. Kasi yun naman ay ginagamit sa pamasahe. Halimbawa, di ba? May mga issues on grievance, di ba? So, si parent leader gusto niyang makatulong, bibisitahin niya ang household o kaya pupunta sa school, bibisitahin niya yung bata. So, kailangan din niya ng pamasahe. So, yun ang tawag niyan is honorarium. Okay. Pero hindi yan galing sa DSWD. Galing yan sa local government units na hindi pa naman lahat, no? Mayroon lang talagang mga munisipyo o probinsya na talagang ganun sila sumuporta sa ating parent leaders.
So, ayun, hindi po talaga, wala pong sahod na Wala. nagaganap. And yung cash grants, hindi po mas malaki. Hindi, pare-pareha siya. Same lang. So, ayun, yung mga natatanggap po ng parent leaders natin is honorarium lang po yan. And from the LGU, kung sino yung sumusuporta talaga sa programa. Pero masasabi natin yan, Venus, na magandang good practice na support ng ating local government units. Yes, talaga naman kasi malaking tulong din po yun, lalo na nga yung mga pamasahe, kung saan pupunta. So, malaking bagay po yan sa ating mga ka-4Ps. So, ayan, sana po supportahan niyo yung ating programa. Siguro last question na lang po, Director Gemma, bago tayo tumungo sa ating fast break. Ano po yung maipapayo nyo sa ating mga ka-4Ps na nais din, gusto rin na maging isang parent leader? Okay, makipag-ugnayan lang doon sa ating municipal link. No? Kasi doon naman sila yung mag-o-organize, siya yung mag-a-assist doon. Kasi ang tawag nga namin dyan is self-help groups. Wow, self-help So parang groups. from the beneficiaries themselves, ino-organize sila yung mga sarili nila para mas sila yung masasabi nating katuwang o kaagapay ng ating municipal link. For example, may mga announcement, mga advisory, no? Mas makakatulong ang ating parent leaders na para magbaba ng information, para kaagad-agad nakakarating ang information sa lahat ng ating mga beneficiaries, lalo na doon sa ating mga malalayong lugar. So, kailangan talaga natin somebody to help, no? Our municipal links. Yes. So, ayan. So, yun po ang isang trabaho ng pagiging isang parent leader. And ayan, Director Gemma, maraming salamat po sa pagsagot sa katanungan ni Sir Adonis Heras. Sana po kay Sir Adonis, naging malinaw po sa inyo na hindi po ina-applyan ang pagiging isang parent leader. Pero po, ito po, pwede po kayong ma-elect, lalo na po kung meron po kayong qualifications na kagaya ng sinabi ni Director Gemma kanina. Meron po volunteerism, may heart to volunteerism, may dedication po kayo, may time, and of course, yung leadership and social skills nyo po is nandoon. So, ayan. Again, thank you, Director Gemma. Ngayon naman, hindi na po natin papatagalin pa mga ka-4Ps. Kumapit na po kayo sa inyong mga upuan. Dahil, ngayon po ay sasagutin na po ni Director Gemma ang inyong mga katanungan patungkol sa 4Ps. So, Director Gemma, ready na po ba kayong simulan ng ating fast break? Yes, ready na. Okay, aayos ako ng upuan kasi maganda ang ating mga questions ngayong araw. So dahil ready ka na, Director Gemma, your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Unang tanong, kailangan bang ng registration fee para ikaw ay maging isang parent leader? Hindi. Sunod na tanong, totoo bang mas malaki ang natatanggap na cash grants ng mga parent leaders? Hindi. Pangatlong tanong, Director Gemma, totoo bang ang parent leaders ay pinipili ng LGU? Hindi. Totoo bang kailangang mag-apply kung nais mong maging isang parent leader? Hindi. Totoo bang sa loob din ng 7 years ang duty ng isang parent leader? Hindi. May special trainings ba na ginagawa para sa ating mga parent leaders? Oo. Sunod na tanong, pwede din ba lumapit sa mga parent leaders ang ating mga ka-4Ps kapag sila ay may concern? Oo. Sunod na tanong, meron bang kaakibat na responsibilidad ang pagiging isang parent leader? Oo. Sunod, required ba ng miyembro ng 4Ps ang isang parent leader? Oo. Panghuling tanong, Director Gemma, totoo bang may sahod ang isang parent leader? Hindi. And there you have it, Director Gemma. Again, maraming salamat po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps. Yan po yung mga questions na naipon sa ating mga comment sections at sinasagot po natin dito sa ating fast break. At ngayon nga, Director Gemma, dahil super bilis po ng ating fast break, no? Baka meron po kayong nais bigyan or idagdag dun sa mga naging kasagutan nyo kanina para mas maintindihan ng ating mga ka-4Ps yung mga naging kasagutan nyo po. Okay. Yung pagiging isang parent leader ay isang pagpapakita na may kakayahan ang ating mga household beneficiaries. So ngayon natutuwa nga ako na may mga 4Ps na naging na-elect, di ba? As barangay tanod, as barangay officials, dahil nga nakitaan sila ng kakayahan, yung leadership skills. Isa yun sa gustong ma-achieve ng programa na ang
talagang lumabas yung kanilang galing, no? Kaya nilang makipag-usap, kaya nilang manguna, no? Halimbawa kung may mga issues or concerns, no? Kaya nilang ipaglaban ang kanilang mga issues. At kaya nilang gampanan ang mga responsibilidad bilang 4Ps beneficiaries. So, and talagang ang 4Ps program ay isang ground siya, training ground siya na maging leader no, ng lahat ng ating mga 4Ps beneficiaries. So, ayan, napakaganda nga na training grounds ang ating 4Ps para sa mga ka-4Ps natin na maging isang leader. Nakakatuwa yung sabi niyo, Director Gemma, no? So may mga na-elect din pala as official sa barangay. So, in fact, sila mismo ang makikipag-usap na sa mga halimbawa sa municipal council. Halimbawa, kailangan nila ng scholarship programs. So, pwede silang pumunta kay mayor. So, kami po yung mga taga-4Ps. So, ibig sabihin, they can voice out ng kanilang, and they can also help, di ba? Our parent leaders also help. Sabi ko nga, payback time sa community. Kung may mga disaster, pwede silang tumulong no, sa ating munisipyo, mga clean and green activities, di ba? Dapat nandoon lahat ang ating mga ka-4Ps kasi ipinapakita nila na talagang mayroon silang kakayahan at kaya nilang mag-contribute para sa ikauunlad ng kanilang community. Yun naman ang kagandahan sa 4Ps, no? Nagbibigay tayo ng behavioral change sa ating mga beneficiaries. Ayan, Director Gemma, at sa ating mga ka-4Ps, para naman po sa mga katanungan na hindi po napasama sa ating fast break ngayong araw, huwag po kayong mag-alala. At ito po ay ating sasagutin next week para sa isa na namang episode ng 4Ps Fast Break. At syempre, Director Gemma, bago po tayo matapos sa episode natin ngayon, baka meron po kayong announcements tungkol sa mga programa ng 4Ps or message na nais ibahagi sa ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon. Okay, so sa ating mga ka-4Ps, so lahat ay may chance, no, na maging parent leader. So kung may mga concerns man kayo about the program, pwede kayong tumawag no, sa ating hotline number 0918-912-2813. Ayan, thank you so much, Director Gemma. Sana next episode magkasama pa rin tayo. Ulit. Yes. Hindi tayo magsasawa hanggat may mga tanong ng ating mga ka-4Ps. Yun. Ayan. Again, maraming salamat, Director Gemma, ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagbibigay ng maagap at malinaw na sagot sa mga tanong ng ating mga ka-4Ps. Thank you po, Director Gemma. Welcome, Venus. At dito na nga po nagtatapos ang ating 4Ps Fast Break para sa araw na ito. Patuloy nyo pong tutukan ang 4Ps Fast Break tuwing Miyerkules po yan dahil amin din pong patuloy na sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. Mga ka-4Ps, huwag nyo din pong kakalimutan na i-like at i-follow ang official communication channels ng DSWD para manatiling updated sa aming mga programa at serbisyo. Bisitahin ang aming official website na dswd.gov.ph sa Facebook at Twitter na dswd.serbs at Instagram na @DSWD Philippines. Para naman sa centralized channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng mga pinakabagong balita tungkol sa ahensya, mag-subscribe lamang sa aming Viber channel na DSWD Philippines. Sa mga source po na to, sure kayong legit ang mga impormasyong inyong makukuha at maibabahagi, lalo na kung patungkol to sa 4Ps. Ayan, samahan nyo kami muli sa susunod na Miyerkules para sa panibagong episode dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Ps Fast Break.